Sa Bicol Region, iginiit ng ilan nating kababayan kung gaano kahalaga na matutukan ng lahat ng mga Pilipino ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo na't pananagutan sa bayan ang pinag-uusapan. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, nananawagan ng ilang sektor dito sa Albay kay Vice President Sara Duterte na harapin ang mga isyong ibinabato sa kanya. Para sa tricycle driver na si Tatay Gilbert mula Daraga, mahalagang malaman ng publiko kung may katotohanan ang mga reklamo laban sa bise. Ang gusto ko lang marinig mamaya, harapin ni Vice President ang mga ipinupukol sa kanyang controversial na pinupukol sa kanya. Sa isang barbershop naman, naging paksari ng usapan ng mga barbero at kanilang mga customer ang nalalapit na impeachment trial. Hiling nila, dapat mailatag ang lahat ng ebidensya at mapanagot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas, anuman ang katungkulan nito sa pamahalaan. O kung wala namang pananagutan, dapat nandun pa rin siya, di ba? Kaya para sa akin, dapat during impeachment trial, nandun si VP Sara para harapin kung ano man ang kailangan niyang harapin sa taong bayan. Nagpaalala naman ang Dean ng Bicol College School of Law sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong kanilang nababasa at napapanood kaugnay ng impeachment trial. Paliwanag ng dekano, maganda rin na nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sigaw ng sambayanan. So dahil involved ang tao and at stake din ang administrasyon ni PBBM, kaya sa tingin ko ganito yung ginagawa. Dahil kung hindi siya makikinig sa tao, hindi siya susunod sa kagustuhan ng tao, it will put his administration under doubt and pwede na mag-alsa yung mga mamamayan. So maganda yung ginagawa niya ngayon kasi at least natututukan lahat ng mga katiwalian lumabas and lahat ng involved ay kinakasuhan. Sa pagsisimula ng paglilitis mamaya laban sa bise, isa lang ang hiling ng mga taga-Albay. Panagutin ang mga dapat managot. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.